Ang topic ko po ay only through God, the Holy Spirit. Giging banal tayo, only through God. Magtatagumpay ka at ako, only through God. Magiging masaya ka, only through God. Yayaman ka, only through God. Mapapagpala ka, only through God, the Holy Spirit. Magiging victorious ka, only through God. Simulan natin, tayo po tumayo. Only through God, the Holy Spirit. Tandaan po natin yan. Ano bang kailangan mo? Only through God. Anong kailangan mo ngayon nung pumunta ka rito? Anong problema? Only through God, the solution. Only through God, the Holy Spirit. Ito po ay 10, pero hanggang 5 lang ako kanina. Idiretso natin kasi kailangan tayong ma-remind. Only through God, the Holy Spirit. Basahin po natin Ephesians 4:30-32. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Basahin muna natin po, bago mamaya po tayo Huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon o takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Once again, Father, in Jesus' name, by the working power of the Holy Spirit, take the lead. At salamat sa revelation as I preach your word, let there be great revelation. That is an encounter with your Holy Spirit when you will be revealed. Once you are revealed through the word, na-enkwentro ka namin. We want to encounter you through the word, through your Holy Spirit. In Jesus' name, amen. You can take your seat. Basahin po uli natin. Huwag na niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Ang sinasabihan po rito ay ikaw at ako bilang totoong Kristiyano. Nasaan ang totoong Kristiyano? Nasa iyo si Holy Spirit. Ang sinasabihan po rito ay yung totoong pinananahanan ni Holy Spirit. Gets po natin? Ang sinasabihan rito yung totoong anak ng Diyos. Gets po natin? Hindi po kasi kaya ng mga unbeliever na gawin itong sinasabing wag sasaktan. Hindi nila kaya. Magagawa nating hindi saktan si Holy Spirit o si Lord, okay, because of the Holy Spirit na nasa iyo at nasa akin. Guess po natin? Bakit hindi mo magagawang saktan si Holy Spirit? O si Lord? Bakit? Si Holy Spirit ay kumikilos. Si Holy Spirit na naghahari. Sino rito ang nagsasabing si Jesus ang iyong hari? Siya na naghahali. At sinasabi, take the lead, take the full control. Guess po natin? Kapag sometimes hindi nangyayari, sabihin mo lang, the powerful word, 5 o 4, help me, Lord. I surrender my life to you, Lord. Help me, Lord. Pag may nagawa kang hindi maganda, alam mong nasasaktan si Holy Spirit sa iyong asal, tayo na may hindi perfect, anong sasabihin, powerful Lord? Powerful word, help me, Lord. Tulungan niyo ako, Lord Jesus. Sino gumagawa ng ganyan? Help me, Lord. Huwag mo nang patatagalin yung ikaw ay galit. Huwag mo patatagalin yan. Galit ay kumukontrol. Pero allow the Holy Spirit to control us. Tama? Lungkot. Yamot. Inis. Yan po ay power. Na kung hindi mo ipahintulot, tinuro ko sa inyo ng 1 linggo, pray agad. Ano pong ipagpe-pray? Help me, Lord. Ano pong sasabihin? Ayoko nito, Lord. Ayoko na nararanasan ko. Tinuro ko na po yan sa inyo ng 1 linggo, balikan nyo na lang po. Na anumang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Sabi ron, ang ipagbawal mo, ikaw magbabawal. Sabihin mo, ayoko nito, Lord. What do you think? Hindi pa yung tulot ng langit. Inayawan mo eh. Andiyan ba tayo? Pero pag niyakap mo, niyakap mo eh. Gusto ko pa rin itong ganitong feelings. Yun din pa yung tulot ng langit. Are you there? So, ayoko ng ganito, Lord, na feelings. Ayoko ng ganitong naramdaman. Help me, Lord. So, sasabihin mo, help me, Lord.
Ayaw kitang saktan. Ayaw kong makasakit sa aking kapwa, ayaw kitang saktan. Kaya ka nasasaktan dahil mahal mo yung mga anak na kapag ako ay nakapanakit sa kanila, ikaw ang nasasaktan dahil ikaw ang ama. Gets nyo? Gets nyo? Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Ikaw at ako ay binili ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya siya'y nasasaktan. Sabihin mo siyang katabi, ako'y binili ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya itrato mo akong mahalaga sa'yo. Gets nyo? Kaya nasasaktan ang ama. Bakit nasasaktan? Binayaran tayo ng dugo eh. Di ba sinabi ko yan, 1 Corinthians 6:19? Doon sa before the 6:19, nakalagay doon, binili tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. Hindi lang ako, ikaw. Nasasaktan siya. Ngayon kung nakakasakit, at ikaw ay don't condemn yourself. Don't feel guilty, but have a godly sorrow. Sabi mo, oh Lord, sorry. Sa iyong kapwa, sorry. I don't admit it. O kaya kung ikaw naman ay talagang sinadya mo, hindi ko na ulitin. Lord, ayaw ko ng ganito. Gets niya? No one is perfect, ha? Huwag niyong saktan. Sinong kausap rito? Sinong kausap dito? Tayo. Bakit tayo ang kausap? Tayo ang binili ng dugo ni Jesus. Ang binili ng dugo ng Panginoong Jesus ay yung tumanggap kay Christ. Kaya, yun, may kapalit, exchange. Tinanggap ko si Kristo, binayaran niya kasalanan ko. Great exchange. Gets nga? Bayad ang kasalanan ko. Tinanggap niyo si Christ, bayad ang kasalanan mo. Gets niya? Anak tayo ng Diyos. May bago po ba rito? Napatanggap na sa Panginoon? Meron po ba hindi pa tumatanggap? Ang tumanggap lang sa Panginoon ang tunay na anak ng Diyos. Lahat ay tumanggap na? Praise the Lord. So, wag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Espiritu Santo is the Spirit of God. Paano siya nasasaktan pagka hindi po tama ang ating trato sa ating kapwa? Nasasaktan siya pag nasasaktan ka. Sapagkat siya ang tatak. Yan ang magandang balita. Siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Sino rito ang masaya sa iyong narinig na ikaw ay tinatakan ng Holy Spirit? Ang tatak na yan ay nangangahulugan na ikaw ay sinasabi niyang, aking ka. Anong reaksyon niyo? Sabi ng Lord, aking ka. Ikaw ay akin lang. Anong reaksyon mo? Gusto ko makakita ng magandang reaksyon. Pinakita ko ito sa Lord. Salamat Lord, ako'y sa'yo. No matter what, anumang pagsubok, pasado ako'y sa'yo. May tatak ako ng banal na Espiritu Santo, ako'y magtatagumpay. Ang kaharap ko rito, may tatak ng banal na Espiritu Santo, katunayan, magtatagumpay ka. Hindi dahil mo, hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa galing natin, kundi dahil ni Holy Spirit. Say thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Magtatagumpay ka. Sa lahat ng pagsubok, sa lahat. Kailangan malinaw, kaya ang title ko, Only Through God, the Holy Spirit. And praise be to God. Konbinsido ba tayo na yung tatak na yan ay nangangahulugang ikaw ay kanya no matter what? Sino rito ang convinced ka na ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng pagsubok? Na kumbinsido ka, ikaw bilang anak ay hindi niya kailanman pababayaan, hindi niya iiwan, hindi niya itatakwil. Sasamahan ka, palalakasin, pagtatagumpayin, tutulungan. Hindi nalilingin sa Lord ang anuman. Bilang ng buhok natin ay bilang niya. Ganyan tayo kahalaga sa Kanya. Kaya kapatid, anong masasabi mo? Yung marinig mong ikaw ay tinatakan ng banal na Espiritu dahil ikaw ay nag-surrender ng buhay. Anong masasabi mo? Di ba pasaya tayo? Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin
pagdating ng takdang araw. Anong ibig sabihin? Di pa ba tayo natubos? Natubos na tayo. Pero the full salvation, the full redemption, narito pa tayo eh. Kaya sabi, katibayan. Ibig sabihin katibayan, magtatagumpay ka talaga. Sabihin mo sa sarili mo, ang pinagdadaanan mo ngayon, kasama mo ang banal na Espiritu, tagumpay ka dyan. At sa lahat ng pagsubok na mararanasan mo, magtatagumpay ka, Alicia. Sabihin mo sa sarili mo, through the Holy Spirit, I will be victorious. Sige, 1, 2, 3, go. Through the power and through the presence of the Holy Spirit, to the indwelling presence of the Holy Spirit, ikaw, ako, tayo, bilang anak ng Diyos na pinananahanan ni Holy Spirit, ay kasama sa parada ng tagumpay. 1 Corinthians 15:57. May tatak tayo, tutubusin the fullness of salvation. Kaya number 1, doon sa only through God, the Holy Spirit, who sealed you in Jesus Christ, you will experience full salvation. The day of redemption. Mararanasan pa natin yan. Kaya sabi doon sa isang talata sa Biblia, work out your salvation. Ibig sabihin, magpakatatag ka. Only through the Holy Spirit. Kaya sabi rito, you are marked. Yung pong sealed, ang kahulugan po ng sealed, ikaw at ako ay marked as His own. Wow. Sabi ko, may tatak ikaw at ako na tayo sa Diyos. Walang makakaagaw. Yung po yung nasa bandang lower part pa, baka sa isang linggo, no one can snatch us in the palm of God's hand. Sino rito yung masaya-masaya sa iyong narinig? Magtatagumpay tayong lahat. Say hallelujah to the King of Glory. Say hallelujah to Jesus. So yung full salvation, ayon sa ating binasa. Sa English, Ephesians 4:30, the Holy Spirit of God has sealed you. Sealed you in Jesus Christ until you experience your full salvation. Di pa natin na-experience yung katuparan. Ma-experience natin yon kapag dumating si Christ, at si Christ po, mas malapit na ngayon dumating. At ikaw at ako, babay na sa maiiwan. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ka bababayan, ikaw ang bababay. Magsalita kayo, deklaran nyo yan. Uy, seryoso ako, dadating niyan si Lord. Seryoso ako. Sino rito ang bababay sa kanila? Hindi pa rin naamin ng iba. The Holy Spirit of God has sealed you in Jesus Christ until you experience your full salvation. So never grieve the Spirit of God or take for granted His holy influence in your life. Nariyan lagi si Holy Spirit. Binabago niya tayo. Sino yung masaya ikaw ay nababago mula noon, malaki na ang nabago sa iyo. Katunayan na nasa iyo si Holy Spirit, nababago. Hindi tayo perfect, hindi pa completely. Kaya nga ang sabi rito, full salvation and the day of redemption is coming. Pero because of the Holy Spirit, we are marked by the Holy Spirit na tayo Kanya. We are secured. We are secured. Patingin naman ng ngiti na inyong responde sa sinasabi ko, ang tatak ni Holy Spirit itinanggap. Mamitataka na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Yan na ba ang talagang pinakamasaya nyo na para kay higit? No pressure. Kailangan eh. Okay. Number 2, we became His holy people only through God, the Holy Spirit dwelling. Ikaw at ako ay naging anak. Kanina, number 1, only through the Holy Spirit that we receive the mark of His dwelling presence. Number 2, ikaw at ako ay naging anak ng Diyos through the Holy Spirit. Ano pong sabi sa 1 Peter 1:2? God planned long ago to choose you and make you His holy people. Sa dami ng tao, pinili ka. Masaya po ba tayo? Naman.
Masaya ka po ba na ikaw at ako ay, which is the Spirit's work. Yun daw pagkapili sa atin, ikilos ni Holy Spirit. Wow, thank you Holy Spirit. Kaya nga ang title ko, Only Through the Holy Spirit. Kumilos si Holy Spirit sa'yo. Dinala ka sa isang gawain. Dinala ka sa iyong kaibigan. Nagkaroon ka ng pangangailangan. Lumapit ka sa Lord. Nakarinig ka ng word. Nagpakumbaba ka sa Panginoon. Kilos yun ni Holy Spirit. At ngayon, anak ka na ng Diyos. Sa dami nating ginawang pagkakamali, ngayon ituturing tayong anak. Can you imagine how deep is the love of God? Why? Ano bang ginawa natin? Nag-surrender tayo ng buhay. Nagkaroon tayo ng faith. Sinurrender natin. Sinabi natin siya, Lord and Savior. Ang laki naman ng kapalit yata nun. Can you imagine? Can you evaluate? Can you analyze how it works? Ano gantindi? Nag-surrender tayo ng buhay. Nanalig tayo. Nag-surrender tayo at sinabi natin, Lord Jesus, you are my Lord and Savior. At ito na mga pangako niya, ikaw ay naging anak ko. Tinatakan kita ng banal na Espiritu Santo na ikaw ay akin. Ano mo mangyari, magtatagumpay ka. Ano gantindi? Sabi ko, ang tindi. Ang tindi. Ano bang ugali natin noon? Tapos isa tayo long ago. Sabi rito, God planned long ago to choose you. Naitanong mo ba sa Panginoon, ano ba nagustuhan mo sa akin? Nagustuhan niya sa iyo at sa akin. Nag-surrender ka ng buhay sa Kanya. Nagustuhan niya sa iyo at sa akin, nanalig ka. Nung makarinig ka. Nanalig ka. At hanggang ngayon, nariyan ka, ilang taong ka na. Ako, 25, kung pagbabasehan, kung kailan naging JA1, o 26, 27, turning to 27, kasi 1986 pa po ako, so 30, ano yan, 39 years. Tama ba ako? Tama ba ako? 39 years na akong Christian. Ano bang ginawa ko para sabihin sa akin na, anak, noon pa man, nakita na kita. Yan din sinasabi sa iyo, noon pa man. Narito na ako. Hinihintay ko lang, mag-surrender ka ng buhay. Hinihintay ko lang, sabihin mo, ako ang Lord and Savior mo. At nung gawin mo yan, kapalit noon, tinatakang kita na ikaw ay akin. Wow! Wow! Nung mag-surrender tayo ng buhay at sinabi mong, Lord, you are my Lord, you are my Savior, na nanalig ako sa iyo, kapalit niyan, akin ka. Tagumpay ka. May tatak. Ikaw at ako'y may tatak ng banal na Espiritu, ng banal na Espiritu na kumilos kay Jesus Christ na nagtagumpay at the cross. The same Holy Spirit na kasama mo. Gaano mang kalaki ng pagsubok na meron tayo, maniwala ka, magtatagumpay ka dyan. Say hallelujah to the King of Glory. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to the Holy Spirit. Hallelujah. So God wanted you to obey Him because we are set apart and to be made clean, to be holy by the blood sacrifice of Jesus Christ. At ito po ang panalangin ni Paul. I pray that you will enjoy more and more of God's grace and peace. Ito rin po ang sinasabi ko sa inyo bago umuwi. Enjoy the overflowing love of Abba. Enjoy the abundant grace and peace of our Lord Jesus Christ. Ito po yung dito ko po yung kinuha. Nang panalangin ni Paul, panalangin ko rin that we need to enjoy. Yan po, enjoy more and more. Basa po. Wala. Mandito na lang. Ito po ay 1 Peter 1:2. I pray, sabi ni Paul, that you will enjoy more and more of God's grace and peace. I pray that you will enjoy more and more of God's grace and peace. Receive it. Dapat agad dito kayo, amen. I pray that you will enjoy more and more God's grace and peace. I pray that you will enjoy more and more God's grace and peace. I pray that you will enjoy more and more
God's grace and peace. Receive it. This is a prayer. I pray that you will enjoy more and more God's grace and peace. Ang mga nananalig na ito'y tinatanggap, Lord, let there be abundant grace and peace. Maging nasa online, mga narito, Father, I pray the Apostles' Prayer, my Lord, sa lahat ng may mga pinagdadaanan, more and more of your grace and peace. Ang mga anak ay nasa ospital o sino mang nasa ospital, I pray more and more for your grace and peace. Ang mga naroroon sa Manila na sila, O God, ay nagrarally, I pray for more of your grace and peace. Sa mga nasa online at mga naririto, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. To everyone, mula sa buhay ko at pamilya ko, buhay at pamilya ng mga narito, I pray more and more of your grace and peace, Lord. Father, in Jesus' name, thank you, Lord, for hearing my prayer and declaration. Romans 8:13-16, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Kaya I pray for the grace and peace at yun ay para mamuhay tayo, hindi ayon sa gusto ng sarili. Kasi mawapawalay, okay? Pero I pray, magtatagumpay ka sa tawag ng laman. Basta ang iyong susundin, sabi rito, mamamatay kayo kung mamumuhay kayo, paalala ni Paul, at wala naman nang gumagawa nito. Amen. Kausap ka ka. Mamamatay, kung mamumuhay ayon sa katawang makalaman. Ngunit, kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. A life-giving Spirit is in you and in me. And the life-giving Spirit, the Holy Spirit, will lead us. And through the Holy Spirit, sabi rito, kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu, kaya ang turo ko sa inyo kanina, simula pa. Holy Spirit, help me. Lord, help me. Yun po ang paraan. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, selyado ka na. Ang kailangan mo lang gawin, do your part, pray. Believe na ikaw ay selyado na. Masaya talaga kayo. Sabi ko, selyado na tayo, magtatagumpay tayo, hindi tayo man ay sinasabihan, pinapaalalahanan, huwag tayong magsusok sa tawag ng laman. Hindi sinabi ritong patayin mo ang katawan mo. Basa. Kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu, hindi mo pwedeng suntukin ang sarili mo pag ikay nakagawa ng kasalanan o sino man. Hindi po yun ang paraan. Sabihin mo lang, Holy Spirit, sinusurrender ko sa iyo lahat. Ang galit, ang tampo, lahat-lahat. Even ang aking emosyon, help me. Take the lead. Take the control. Take the full control. I'm yours. Malinaw sa akin. Nagkamali ako, I repent. Ganun. Kung nagkamali ka, hindi, nabasa ko ron, patayin daw ang sarili. No. Basa uli. Basa po. Kung pinapatayin ninyo sa pamagitan ng Espiritu, capital po ito, capital. Si Holy Spirit po yan. Kaya nga pong aking title ay Only Through. Only through God the Holy Spirit. Guess nyo po? Kayo po sasagot para alam ko naunawaan niya. Only through. Hindi mo kaya. Nagkamali ka, pahirapan mong katawan mo, mali. Nagkamali ang kapwa mo, at iyong dadagdagan pa ng pananakit, mali. Take the lead, Holy Spirit. Through the Holy Spirit, mababago ka.
through the Holy Spirit, aayos ang kalagayan mo. Magkakaroon ka ng peace. Magkakaroon ka ng courage. Kung pilit tinanakaw ng enemy, alam naman natin kung sinong stealer. Magkaroon tayo ng great awakening. Great awareness kung sino ang pinagmumulan. Pag galing sa Panginoon, ito lahat ay according dito. Ang galing sa Lord, it will cause peace in times of trial, in every situation. Ang galing sa Panginoon, natatanggapin mo yung magkakos ng peace. Are you listening? Peace and calm and joy in the midst of the storm. Remember Jesus Christ when there is a storm, He was sleeping. Yun ang pinakita sa atin. Wala ka kasing magagawa eh. Wala rin ako magagawa. Take the lead, the Holy Spirit. I surrender it all to you. Yun ang ibig sabihin yan. Patayin nyo ang hilig, gusto mong manakit sa iyong sarili? Gusto mo i-condemn ang sarili mo? No. Surrender mo lang. Maging sa iba, surrender mo. Anong gagawin natin? The powerful word. Help me, Jesus. Jesus, I need you. Jesus, I need you. At napakalinaw, Matthew 18:18, ano mang ipagbawal. Ikaw magbabawal, hindi ang Diyos. Pag ipinagbawal mo, ayaw ko nito, ayaw ng langit yan. Peace ang darating sa'yo. Nagagalit ka, ayaw ko nito, peace ang dadating. Nanghihina ka, ayaw ko nito, strength ang dadating. Gets nyo? May kausap ako? Sige, ayawan mo, close your eyes. Ayawan mo ngayon. Father God, in Jesus' name, naririto ang bawat isa. Hear the prayers of everyone. Kami bang tatagumpay dahil sa iyo, Holy Spirit? Kami yung mga anak, malinaw sa amin. Example namin kayo, Holy Jesus Christ. Kasama niyo ang banal na Espiritu, kaya kayo nagtagumpay even to the point of death. At kami rin lahat ay magtatagumpay. At ngayon ang bawat isa ay inaalis ang lahat, Panginoon, na nasa emosyon, nasa isip. Sige, ikaw mismo, pagbawal sa lupa, pagbabawal sa langit. Ayawan mo ang mga habit, character, inis, tampo, galit, sama ng loob. Sige, ayawan mo yan. Ayawan yan ng langit. Tutulungan ka, the grace. You will enjoy the grace and peace. Enjoy more and more the grace and peace. Enjoy more and more the grace and peace. Thank you, Lord. Everyone will enjoy the grace and peace. Grace to forgive. Peace in the storms. Grace to overcome. Everyone are overcomer. Everyone are victorious. Everyone are child of God. Ang kaharap ko maging nasa online, nag-surrender na numpa sa iyo ng buhay, na ikaw, Lord Jesus, ang Lord and Savior, pinananahanan mo, Holy Spirit. Praise be to God sa katotohanan. Kami mitatak ng iyong banal na Espiritu Santo. Kami pag-aari nyo. We are secured. Kami, O God, hallelujah, declared na kami sa iyo. Kami magtatagumpay. Kaya ngayon, inayawan ng bawat isa ang mga habit, Lord God, na pumipigil para sa growth. Ang habit na pumipigil para matanggap ang iyong mga pagpapala. Lord, matatanggap ng bawat isa. Love, joy, peace from the Holy Ghost. Strength and courage. Even, O God, as an overcomer ang bawat isa, victorious ang bawat isa. Ang totoo, Lord, kita mo lahat, magagawa mo lahat. May patutunayan kayo, you are just forming a good testimony. Kami mga anak mo, kung nagawa mong ibigay mo ang iyong buhay, Lord Jesus, sa cross, ano pa bang hindi mo kayang gawin? Thank you, Father. Thank you, Jesus. Receive highest glory, power, and thanksgiving. In Jesus' name, Amen. So malinaw po, ayawan mo yan, ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, tayo mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos, kaya tayo nabuhay, spiritually dead, ngayon spiritually alive because of the Holy Spirit,
binuhay ang ating espiritu. Ibig sabihin, hiwalay tayo sa Diyos, ngayon, tayo because of the Holy Spirit. Again, through the Holy Spirit, number 1, through the Holy Spirit, tayo ay may sealed. Number 2, tayo ay naging anak ng Diyos through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit, tayo naging anak ng Diyos. Gets niya? Excited ba kayo sa ating pinag-uusapan? Pinili kayo, pinili na. Naganap na po ito. Tapos na ang pilian. Napili ka na. Hindi pa naman tapos ang pilian. Napili pa si Lord sa mga wala pa sa kanyang mga tupa. Naghahanap pa si Lord ng mga tupa niyang naliligaw. Ikaw ay nakita na. Sabi mo sa iyong sarili, natagpuan ka na. Kaya ikaw na ang sinasabihan dito. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya. Mamagitan ng, tulungan niyo ako magbasa. Basa po tayo. Pakita niyo na napakaganda na ating pinag-uusapan. Pakita niyo po sa akin ang inyong response na napakaganda na. Maganda po ba ang ating pinag-uusapan? Ako po kasi overwhelmed sa ginawa kanina ng Lord. Gusto ko po gayong kayo ka-active. Overwhelmed po ako kanina sa ginawa ng Lord sa first service. Higit ngayon. Amen? Ang gusto ko makita ay yung mga anak ng Diyos na talagang masayang-masaya na sa dami ng tao ay napili ka. Na sa dami ng tao ay isa ka sa pinili. Na sa dami ng tao ay pinananahanang ka, tinatakan ka ng Banal Espiritu. At ngayon ang naririnig mo, tagumpay ka. Tagumpay ka. Kumbinsido ko, sabi mo, kumbins ako, tagumpay ako. Hanggang dumating ang Panginoong Jesucristo, magtatagumpay ako. Hindi dahil ako'y malakas, kundi dahil ni Holy Spirit. It is only through the Holy Spirit. Say, hallelujah to Jesus. Hallelujah to the Father God. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to the Holy Spirit. Pinili na kayo ng Diyos, Ama, noon pa. Sabi mo naman, wow. Pwede ba? Kayo na mag-react ng inyo. Huwag na naman ako magtuturo. Kasi pag ako'y nagbabasa ng sarili ko, ako po talaga, Diyos ko po, ano kang higpit. Ayoko naman ng, alam niyo yon, pag, di ba, tumanggap ka ng 1 milyon. Wow! Alam nga naman tumanggap ng 1 milyon. Di ba, hindi naman maganda yon. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya, magitan ng banal na Espiritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Para sundin niyo si Jesucristo upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo, magitan ng kanyang dugo. Sumayin niyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Sumayin niyo nawa ang higit pang biyaya. Ibig sabihin sa ating narinig, makomfort tayo. Makomfort tayo. Kung ano ang pinagdadaanan mo, pinili ako ng Lord, ha? Ang gali ko kaya? Hindi. Sa harapan ng Lord, linis ka na. Pero ngayon, pag ikinagkasala, sabihin mo lang, ayoko nito. Naghahari ka sa akin, Lord. Naghahari ka sa akin. Naghahari ang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Naghahari ang pag-ibig. Kayo yun. Hari ang kapayapaan. Kayo yun. Naghahari ang tagumpay. Kayo yun. Kaya ba sabihin yan? Naghahari sa akin ang pag-ibig. Kayo yun, Holy Spirit. Naghahari sa akin ang tagumpay. Naghahari kayo. Kapayapaan, naghahari. Kagalakan. Ang iba hindi nasunod. Ako'y nagpapasunod. Ha? Sabi ko po, naghahari ang kapayapaan. Naghahari ang kalakasan. Pakita mo nga sa katabi mo. Naghahari sa akin si Lord. Ayaw ko may makita na kasi mango talaga. Huwag mo nang bitbitin yan. Surrender mo lang. Ayawan mo na yan, ha? Wala naman. Sinasabi ko, baka meron na sa online. Wala. Hello po. Gahari ang Diyos ng kapayapaan. Nagahari ang Diyos ng kagalakan. Love, joy, peace from the Holy Ghost to everyone. Amen. Number 3. Kawat ako, una, through the Holy Spirit, tayo ay may tatak na pag-aari niya. Padalawa, through the Holy Spirit, ikaw at ako ay naging
anak niya through the Holy Spirit. Siya ang kumilos para tayo ma-born again. Patatlo, tayo ay sanctified and set apart through God, the Holy Spirit, in the name of Jesus. 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Holy Spirit. Sino ang nag-sanctify? Si Holy Spirit. Unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So, through the Holy Spirit and through the blood of Jesus, we are sanctified and set apart. Napansin mo ba, ano ka ba noon? Tapos ngayon parang unti-unti, hindi ka na ganun kaalam sa mga bagay na makamundo. Tama po ba? Hindi na, narito ka nga eh. Imagine mo, dapat ikaw ay nagtitibit. Ano kayo nangyayari sa Luneta? Saan ba yun? Saan ba? EDSA? Yan na nga, huli na ako eh. Sa EDSA. Pero narito ka. Ang dami nang natanggal sa ating ugali. Tama? Masayahin ka. Masayahin ka. Ikaw ay mas malakas. Amen. Positibo. Amen. 1 Corinthians 6:11 says, and such were some of you. Dati raw tayo ay ang hiwalay sa Panginoon. Talagang hindi magugusto ng ugali. Talaga naman pag meron taong gumawa ng mali, talaga namang makakatigim ka sa akin. Siya ka sa akin. Oh, bantapang. Ay, umami naman kayo, gayong kayo naon. Mali, hanggang ngayon gayong pa rin kayo. Siya ka, aray, nakikita mo ka baong aray. Ay, huwag ka lang dadaan din makakatikim ka. Ano ka natin? Kanya tayo doon, di ba? Ay, naku, ay talagang dila mo lang ang walang latay. Katapang. Ano, hindi ako papayag. Gayang baga. Di ka ho. Di ka ho. Ay, naku, talaga naman pagka magulang, akin na yung tainga mo, ikaw talagang tigas-tigas ng ulo mo. Ipapagayon tayo. O, meron ka rito hindi nakagayon. Ang pagkagaling. Hindi pa nga Kristiyano, aking tinuturo hindi Kristiyano. Pero nakakapagtaka na nasa si Holy Spirit gayang ka pa rin. Sabi mo, wala na. And such were some of you before. Yan. Ay talagang pagka nagawa ng mali, talaga namang ay naku po, ako hindi napayag kailanman, ako ay gagawa ng mali. At ang gumawa sa akin ng mga mali, hindi ako papayag, hindi na makakaranas ng ganti. Gayon ka noon, hindi na ngayon. Tama? Sabi ko, noon yon. And such were some of you. Na gusto mo ay pag ikaw ay may ginawang maganda, gusto mo makakarinig ka na. Oo naman may magawa eh. Hindi mo lang sinabing ako may dala ng gayon eh. Hindi mo lang sinabing ako ang may gawa eh. Kaya kaganda ng anniversary, abay kagaling ka. Wala ritong gayaan. Amen. Ay, ako naman kung bakit dito ako naman ang kala ka nang ibinigay. Hindi mo man lang sinasabi ang pangalan ko. Wala ritong naghahanap ng gayon. Amen. Wala. Nabago na yan ang sinasabi ko. Dahil tayo nabago na. Hindi mo lang naku, hindi yan naman yung mahala ngayon may pera. No. Nasa puso ko po, gusto kong mabigay ng mga bigas. Kaya lang ang isang Lord, kami nagpapagawa na rin. Maliban na lang na yung mga may sakit ating mabigyan, Lord, pingin naman pambigay. Sabihin natin, Lord, pingin pambigay. Yung mga humingi, tayo magbibigay. Lord, pingin naman pambigay. Gusto ko yung mga may pinagdadaan na may sakit karamdamin, madalhan man na 5 kilong bigas. Wala naman yata may sakit. Ng mga senyor. Ba't naman rab senyor? Anong gusto niyo mga bata? Senyor na lang. Lord, pingin pambigay. Gusto ko mamigay. Gusto ko mamigay tayo lang may garni, may mga pledge tayo din Yan nyo, tari na may para din sa mga senyor. Tama? Para sa mga bata. Tama? Basta ipag-pray natin sila. Pag-pray, napakalaga niyan. May ginagawa sila sa prayer. Kaya ako'y nag-pray kanina, nag-pray na uli, nag-pray kagabi, madaling araw, nag-pray.
Para sa mga nasa ospital, hindi nyo alam ang ibang nasa ospital. At ako dami pinagaling ng ni Lord. Wala nang ubo. Wala nang sipon. Amen. Amen naman kayo. I'm better than good. Sabihin mo nga yan, I'm better than good. I'm better today than yesterday. Ito po yun, basahin natin. You were washed. 1 Corinthians 6:11. You were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Ikaw at ako ay nalinis. Ano po yung washed? Refers to the spiritual cleansing or purification from the sin that occurred through the atoning sacrifice of Christ. Sino rito ang maraming panalangin na alam mo ay naririnig ka ni Lord? Sino rito ang maraming panalangin na alam mo napakarami ng tinugon ni Lord? Bakit ka naririnig bilang anak? Una, bilang anak. Bakit ka naririnig? Dahil ikaw ay mabait? Hindi Dahil wala kang ginawang mali? Walang perfect. Ba't tayo naririnig ni Lord? As a child of God, bilang anak. Ate Meli, pag tumawag sa iyong anak, Mami, kailangan kong panalangin. Ihingin mo sa Panginoon. Do you think naririnig ka ng Lord? Yes. I am. Naririnig ako. Dahil mabuti ang Diyos, ako'y anak Ang trato ko sa Kanya ay ama ko. At hindi lang ang sarili kong aking itinataas sa panalangin. Hindi lang ang aking mga anak. Kayo, may magme-message. Nasa ospital, si Marikit, nasa ospital, si Kambal, na apo ng Brother Lito at ng Pastor Alcel, at si Kali. Pray! Hindi ako napayag, magtatagal ang mga yan dyan. And the rest, mga pinagdadaanan, Sister Baby Lopez, gumaling ka. Ate Ana Dasio, gumaling ka. And the rest of the members of every family, kay mga nasa online, magsigaling kayo at mga naririto. Jesus' name. Lokal at abroad. Bakit ko ginagawang manalangin? Ama ko siya bakit ko ginagawang manalangin? I am already cleansed and washed and sanctified and justified. Yan pong ina-explain ko sa inyo. Washed, you were sanctified, you were justified. Bilang anak, ako'y anak. Ikaw ay anak. Lapit tayo sa Ama. Because of the sacrifice. Yung sakripisyo ni Jesus, wala nang hadlang. Hello? Naunawaan niyo aking sinasabi, mahalaga po ito. Ang dami nating panalangin kailangan para sa bansa. Para sa need. Para sa mga nahingin na prayer request. Ang dami. Sa mga sitwasyon ng bawat isa. Ang dami-dami kong alam. Hindi alam ng iba. Bakit ang laya kong pumasok? Hebrew 4:16 kasi yun ang sabi ni Lord, kayo, malaya na kayo makalapit sa akin. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ, sa cross of Calvary, nabayaran ang kasalanan at kasalanan ko. Wow, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I am cleansed, justified, set apart, sanctified because of your atoning work in the cross. Say, thank you, Jesus. You were washed. This refers to the spiritual cleansing or purification from sin that occurred through the atoning sacrifice of Christ. Yan po, ano man ang pinagdadaanan mo, ikaw ay laging manalangin, Lord, thank you, naririnig mo ako. Naririnig mo ako. Alam mo lahat, magagawa mo lahat. Yes, nagkamali ako, here I am, sabihin mo yun, papakumbaba ako sa'yo. But what I believe is, bayad ng kasalanan ko. I'm forgiven. Gets nyo? You were justified. It signifies being declared righteous and free from guilt or condemnation by God. Ito ang gusto ng Lord. Yung ibig sabihin, we are justified na sinasabi, wag mong ikukundina pag ikay nagkamali, wag.
Yun ang gusto ng enemy. Sisihin mo ang sarili mo. O ikaw ay gamitin hindi ka gagamitin ng kaaway na sisihin ang nagkamali at sisihin ang sisihin. At ikundina ng ikundina. Hindi natin yan role. Yan i-role ng kaaway pero hindi mo tatanggapin and never na paggamit ka to condemn sa nagkasala. Sabihin mo ngayon, Lord, thank you for cleansing me. Hindi ako pagagamit sa kaaway para i-condemn ang nagkasala. Hindi ako pagagamit sa kaaway para mag-guilty ang nagkasala. Sapagkat ang pinatawad mo na iyong mga anak na nagsisisi ay agad mong pinapatawad at binabago at nire-restore. Kayo lang ang gumamit sa buhay ko from this day on forward as long as I live, na maging encourager, maging peacemaker, na ako, O God, ay maging channel of your love, channel of your goodness. In Jesus' name. Here I am, Lord. I want, Lord, maranasan kong ako'y tunay na pagpapala. I'm super blessed to be a blessing over my family today and forever. In Jesus' name. Through your presence in me, Holy Spirit. In Jesus' name. Highest praises to you, God, the Father, Son, the Holy Spirit. So, you were justified. Sino nagsasabing hindi ka papayag na magamit ka ng kaaway na idiin sa pagkakamali ang nagkamali? Hindi ka papayag. Kung may nagkamali, it's okay, it's okay. Kasi hindi nakakatulong kapag idiniin mo pa sa pagkakamali. Nakukondem, and then lalabas yung kanyang mali. Sabi, oo nga, ako'y ganito na. It's not work. It will not work that way. Okay? So in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God, there is no condemnation through the Spirit of God. There is no condemnation. Pag nagkasala, huwag mo ring gagamitin ang sarili mo against yourself. Oo, tanga na nga ako. No, 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 no. Oo nga, ako'y talagang di nagamit ang utak. No, don't say that. Yan ang gustong ng kaaway na marinig. Don't say that. Pag nagkamali, Lord, thank you, ikaw ang aking ama. I repent. Help me, Lord. Bigyan ang iba. Pag nagkamali, it's okay, it's okay. It's okay. Bata man yan, matanda, it's okay. Nangyari na. It's okay. Move na. Love lang. Sabihin natin, love lang. Happy lang tayo. Oh. Happy lang. 1 Peter 1:18-19, alam naman ninyo kung anong ipinantubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay. Ang isa palang taong namumuhay nang walang relasyon sa Diyos ay walang kabuluhan. Pero ikaw, you have a purpose. Basa po, alam naman ninyo kung anong ipinantubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay. Na minana nyo sa mga ninuno ninyo. Yung pala yun. Kaya pala, ang gali natin, pero salamat sa Lord tayo nababago. Amen? Ang ipinantubos sa inyo, hindi ang mga bagay na nawawala. Katulad ng ginto at pilak, nawawala. Pero, ang ipinantubos sa inyo ay mahalagang dugo ni Kristo. Pinantubos sa iyo at sa akin, mahalagang dugo ni Kristo. Tinubos, ibig sabihin, wala nang power sa iyong enemy. Tinubos ka na sa kapangyarihan ng kaaway. Taksi naman ng amen. Gusto ko iparinig nyo sa enemy. Wala nang kapangyarihan ng kaaway laban sa iyo. In the name of Jesus, and by the working power of the Holy Spirit, through your presence, O God, in our midst, I use the authority in the name of Jesus to cancel every assignment of the devil to everyone in this place, to every one of us in this place, to every loved ones and properties. I cancel and destroy all
the assignment of the devil to anyone, even in every members of the family na wala rito, nasa lokal at nasa abroad. Cancel them all. Through the authority of your name, Lord Jesus, it is done. Kansilado, anumang assignment ng kaaway, sino man ang binagyan ng assignment, laban sa sino man sa aming mga anak at asawa, sa buhay at pamilya ng bawat isa, kansilado lahat. In the name of Jesus Christ. Everyone are covered by the blood of Jesus. Everyone are fully armored by the Most High God. The helmet of salvation, breastplate of right, belt of good gospel, shield of faith of the sword. We are victorious through you, Holy Spirit, in the name of Jesus. Say hallelujah. Ang ipinantubos ay mahalagang dugo mo, Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan inihandog sa Diyos. Verse 20, bago palikhain ng mundo, pinili niya ng Diyos, Kristo, para maging tagapagligtas natin. Pinahagi siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. So number 3, you are born again. O number 4, born again into new life. Kawat ako ay sinilang na muli. Born again, born into a new life, and will receive heaven's inheritance only through the Holy Spirit. May manang inihandaan Diyos sa'yo sa langit. May matinding blessing na inihandaan Diyos sa'yo. Hindi lang sa lupa. And we speak the heaven's blessing hanggang mamaya ay maranasan ng bawat isa. As we will worship you, Lord, in spirit and in truth. Born again into new life. Basahin natin. Ito po yung number 4. Through the Holy Spirit, we got born again. Sabi po rito, purihin natin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa dakilan niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli. Sino rito ang ipinanganak muli? Hindi ng iyong ina. Sabi rito, pinangmuli ng magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. May nakandang mana. Sabihin mo, may nakandang mana ang Diyos para sa atin. Masasaya talaga tayo, ano pa? May makandang mana ang Diyos sa atin. Masasaya tayo. May nakandang mana ang Diyos sa atin. Ang Ama sa langit ay may nakandang mana sa iyo at sa akin. Ang manang ito ay nasa langit. Walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Ibig sabihin, ang mga taga-langit ay makakaranas ng matinding inheritance. Makakaranas. Dahil may tatak na tayo. Tayo kanya. Amen? Tayo nakaranas ng pangalawang kapanganakan. Ang pangalawang kapanganakan, ito ay born again. Kailangan ng tao ay makaranas ng 2 beses na ipanganganak. Sabihin nyo ito sa marami. Ang iisang beses lang ipinanganak at ang nanganak lang ay ang kanyang ina, iyan po ay hindi welcome sa langit. Kailangan ang welcome po sa langit yung 2 beses yung panganganak. Anong ibig sabihin? Ma-born again ka. Paano na born again? Spirit. Yung iyong espiritu with the Spirit of Christ, ang iyong espiritong patay, kailangan yung relationship. At yan yung nangyayari when we surrender our life. Ang pangalawang kapanganakan ay nung ialay mo ang buhay mo sa Panginoon, I surrender my life to you, come into my heart, kumakatok ako sa pintuan ng inyong puso, sabi ni Jesus, pinakbuksan natin siya. Nanahan na siya. Pumasok si Holy Spirit. Ipinanganak ka sa Espiritu. Yun po. Naipanganak ka na, born again ka. At mula noon nabago ka. Mula noon nabago ka. Sabi ko, mula noon nabago ka na. Dahil ni Holy Spirit. Pag hindi nakikita ang pagbabago sa nagsasabing siya Kristiyano, walang Holy Spirit. Kaya tayo nababago dahil ni Holy Spirit. Gets po natin? At ikaw at ako, bilang anak, may manang inihanda ang Panginoon. Masaya tayo. Sabi ko, masaya tayo. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapinsasan, di nasisira, hindi kukupas. Totoong may langit, di na lang po ko sa isang linggo ko po yung tuturo. Totoong may langit. Ito muna ang aking pinakikita sa inyo. Magsingkin sa atin that it's all because of the Holy Spirit. Naging anak tayo ng Diyos because of the Holy Spirit. Nagkaroon ka ng tatak ni Holy Spirit.
Magtatagumpay ka because of the Holy Spirit. We are sanctified, justified because of the Holy Spirit and the blood of Jesus. Malinaw po yon? May mana ka, may mana ka, may mana ka sa langit, may mana ako because of the Holy Spirit in us. Ang walang Holy Spirit, hindi tatanggap ng mana. Ang walang Holy Spirit, hindi papasok sa langit. Ang walang Holy Spirit, ang pagbabago, nahihirapan sila. Pero ikaw at ako, madali ang pagbabago because of the Holy Spirit. Say hallelujah to the Holy Spirit. Marami na natanggal, walang mga ugaling hindi maganda because of the Holy Spirit. Yan ang totoong pinananahanan ni Holy Spirit. How you treat your fellow. Sabi, don't grieve the Holy Spirit. Dahil siya ang tatak. Ephesians 4:13. Dahil pinanganak na kayong muli, ang kapanganakang ito hindi sa mamagitan ng mga magulang ninyo. Hindi sa magitan ng mga magulang niyong namamatay, kundi sa magitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Yan ang nangyari. Ang kapanganakan natin ay hindi dahil tayo isinilang uli ng ating ina o tayo pumasok uli sa ating ina. Nakukuha nyo ga? Ito'y ine-explain ko para ma-explain nyo sa iba. Nang lahat ay dapat ipanganak na muli. Kailangan 2 beses ipanganganak para 1 beses lang mamamatay. Ang kamatayan ay iiwan ng katawan. Hindi na yung pangalawang kamatayan sa impyerno. Ikaw at ako, bilang tinataka ng banal na Espiritu Santo, hindi ka na, the gates of hell will not prevail against you and me, bilang child of God. Say hallelujah. Thank you, Jesus. Again, ipinanganak kayong muli at ang kapanganakang ito'y hindi, basa po, hindi sa mamagitan ng mga magulang. Hindi sa magitan ng mga magulang niyong namamatay, kundi sa magitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. May nag-share sa'yo. Nariyan si Holy Spirit, the Word na sinare. Yung nag-share, si Holy Spirit, kaya ka na born again. Ang ibig sabihin ng born again, ipinanganak muli. Taas ang kamay ng born again. Nakaranas ng 2 kapanganakan. Merong hindi nataas ang kamay, ma-born again ka naman. Hindi pa rin? Taas ang kamay ng born again. Oh, yan na, lahat na. Malinaw ka pa, walang pilitan ha. Oh, born again talaga, kailangan ipanganak muli. Ulitin ko, ipinanganak. Ang kausap po rito mula kanina ay mga born again na. Ikaw na kinakausap kay born again na. Kaya sabi rito, ikaw, dahil pinanganak na kayong muli. So uli ang ipinanganak na muli. Naghahari sa iyo si Lord. Very good. At ang kapanganakan ito'y hindi sa magitan ng magulang ninyong namamatay, kundi magitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Nag-share sa inyo, barahan ikaw ay bago, nag-share sa iyong nililigawan mo o kaibigan mo, yun. The Word and the Holy Spirit dun sa taong nag-share. Kaya ka sinaran, mahal ka ni Lord. Number 4 ba? 5. Number 5, always guarded through the Spirit's dwelling and power. Verse 5 ng 1 Peter 1, magitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang hayag sa huling panahon. Iniingatan ni Lord ang ating kaligtasan. Ang tinanggap natin sa napagiging anak, alam ni Lord na tayo daranas dito sa lupa ng iba't ibang pagsubok. Pero ang magandang balita, ang totoong born again, ang totoong pinananahanan ni Holy Spirit, tagumpay. Dahil iniingatan ni Lord ang ating kaligtasan. Nais ng Lord yung ating hirap na nararanasan dito ay mapaltan ng ligaya sa piling niya.
Kaya ikaw at ako'y papasa. Pasado tayo. Guarded tayo. May inheritance pa tayo. Tayo mga anak ng Diyos. Katunayan na tayo anak ng Diyos. Tinatakan tayo ng pag-aari niya. And last, next week na po uli, you will pass all the tests and trials in life. So isusundo ko na lang po next week. You will pass all the tests and trials in life through the Holy Spirit dwelling. Because God is with you at all times. Papasa ka. Ito po yung mula kanina na aking ini-inculcate sa ating isip. Victorious ka, anak. Victorious ka, kapatid. Sa lahat ng panahon, nariyan ang Lord. Hindi mo nakikita. Pero ang totoo ay itong paniwalaan mo because of the Holy Spirit. Kaya yun po ang topic ko. True. It's only true. Only through the Holy Spirit. That. Pakita mo nga yung title. Ano ba yung ibig sabihin ng only true? 10 po ito, 10. Na yan po full pack of word. Kaya lang hanggang 5. You will pass. Kasi you have the champion of champion, who is Jesus Christ, is in you and in me. And we are champion of God. May laban ka, kaya ka magiging champion, panalo ka. Wagi ka eh. Who is the champion of champion na lumaban? Christ, even to the point of death. Ang sirap, ang sakit. Ililigtas sa mga makasalanan. Siyang parurusahan. Nagwagi siya eh. Siyang pinagdidiskitahan. Samantalang siya ang Messiah. The champion of champion is Jesus Christ. And we are His champion here on earth. We have inheritance. You will pass the tests. Basa po natin. First Peter pa rin po tayo, verse 6. Yung papupula kanina. Dahil dito, dapat kayong magalak. Rin na nga yung mahirap yung magalak, ano. Pero yun pinoproduce na yung Holy Spirit yan. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang. Sabi mo siyang katabi, panandalian lang. Ibig sabihin, talagang may solusyon dyan. And God will gonna direct you sa tamang solusyon. Walang trabaho, magkatrabaho. Naghihintay na ma-PR o naghihintay ng iba't ibang tawag ng trabaho, matawag na at naghihintay ng promotion at mga kagalingan. Panandalian lang, Lord, ang sabi mo sa mga relasyon, restoration, reconciliation, sa lahat, Panginoon, ng mga hinihiling ng bawat isa, sa mga problemang nararanasan, panandalian, may tugon kayo, may sagot kayo. Sabi mo sa iyong sarili, panandalian, nandyan ang Lord. Panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Ha? Lord naman. Dapat maranasan. May consequence po. Kasi pagka tayo ay hindi nagpabunot ng ngipin, pwede ang consequence mabulok. Pinabayaan mo pa. Sino may gawa? Si Lord ba yan? Pag nabulok at sumakit at namaga, si Lord ba may gawa? Hindi Panandalian lang. Tama, Ineng? Ang ating kapatid, naririto, anak ni Evelyn. Yan po naman sadya na na-attend. Nagkaroon lang po ng experience na kailangang idulog sa Lord. Umattend ng crusade. Kasama ko po mga yan. Yan, naririto ngayon. At sisimula ang gawain. Kita mo, may magandang nangyayari sa problema. Ba't ka konti nag-amen? May magandang inihanda. Ito na ang isang magandang patotoo. Dati hindi na-attend na. Dahil may alaga. Ayan. Ngayon, may kailangan. Lumapit sa Lord. Ito na ngayon. Kaganda mo pala. Di ba? Anak na Evelyn po yan. Sakay ko po yan nung pumunta sa crusade. God is good. At hindi dati nakakatubog sa gawain. Ngayon nakakatubog na. Palakpakan natin si Lord. Anak ni Brother, Sister Evelyn and Pido. Nasaan na? Ito, 7.
Panandalian lang at dapat niyong maranasan. 7, para masubukan, yung pala. Para masubukan, dala mo pa nga anak mo. Kabait. Para masubukan kung talagang tunay ang palalampalataya ninyo. Yun ang purpose. Siyempre, papasok tayo sa langit because of faith. Huwag mo nga hayaan na yung faith na yan dahil sa problema ay mag-collapse. Walang magko-collapse na faith dito. Lahat ay growing. Walang magde-decline ang faith. Lahat ay growing. In Jesus' name, growing, 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 growing. Ang manatiling tapat. Tapat ang bawat isa. At sabi ng Lord, Hebrew 10:35, huwag niyong kaliligtaan ang pananampalataya dahil ito'y may kakambal na gantimpala. Sabi mo, may gantimpala ka sa Lord, magpapatuloy ka. Iyon pala ang purpose ng trials. To test. Sabi rito, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Heso Kristo. Pararangalan? Papupurihan? Di ba para kay Lord John? Ganyan magmahal si Lord, ganyan mag-encourage. Na-encourage ba tayo? Ano sabi? Basa po. Basa. Kaya, kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo. Pararangalan. Pagdating ni Heso Kristo, tumayo ang tunay na anak ng Diyos, tatanggap ng mana, magtatagumpay sa lahat ng pagsubok. Kasama natin si Lord, di tayo mangangamba. Awitan natin ngayon ng Panginoon. Thank you, Lord. Sino rito nagsasabing lahat tayo nangangailangan ng love ni Lord? Sino rito habang tayo umaawit gusto mong maramdaman yung matinding love? Dahil dito sa word, kailangan i-connect yung ating pinag-aralan. Nakikita nyo ba yung love ni Lord? Nakikita ba nyo ba na tayo sobrang ini-encourage ni Holy Spirit? Na-encourage ka ba? Na ikaw sinasabi, tayo anak ng Diyos. Tayo magtatagumpay. Na tayo may mana. Na itong nararanasan mo, pansamantala lang. Panandalian lang. Faith ang mahalaga kay Lord. At ikaw at ako, growing ang faith natin. Tayo anak niya. At bilang tinatakan, di na tayo aagaw pa sa kanyang kamay. Say, thank you, Lord. Sabi mo, thank you, Jesus, hindi na ako maaagaw sa iyong kamay. Thank you, Holy Spirit. Through you, Holy Spirit, I'm sanctified. I'm justified. Ako, Panginoon, ay set apart. Hindi ako tatanggap ng condemnation. Hindi ako tatanggap ng guilty. Sa halip, Panginoon, may godly sorrow ako. Pag nagkamali ako, salamat, iisipin ko, you still love me. Iisipin ko, you still love me. You are always there. Hindi nagbabago. Dahil ako'y anak mo. Salamat, Ama, ako'y anak mo. Nagkamali man ako, still. Mahal na mahal mo pa rin ako.
isang tulad ko, tinawag mong anak, overflowing itinabi sa love. piling mo. I pray to everyone. Overflowing love, O Papa. Ako'y malinis na katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinag
ama kaming sobrang nagmamahal sa amin. Salamat, Holy Spirit. Only through you. Narinaw po sa amin that we will be victorious at all times. Naririto ang bawat isa. Praise you, Lord. Akapin nyo ng mahigpit, a great comfort, great peace. Pag nasa online, ay sobra kang magmahal. Pinangakuan mo kami ng mana para sa mga pagsubok namin pinagdadaanan ay kami magtagumpay. Pinangakuan mo kami ng langit na doon, Panginoon, ay meron kayong inihanda para kami, Lord. Hallelujah. Makapokus habang kami ay narito sa lupa. May iba't ibang sitwasyon. Kami, O God, ay sinabihin mo, tinatakan mo ng pag-aari mo. Lord, ang may-ari sa amin ay Ikaw. Hari ng mga hari na pinagmumulan ng lahat. Nagmumulan ng lakas. Pour out your strength. Pour out, O God, all the best joy, the love, the comfort, the courage, local at abroad, Lord, mga nasa online, pamilya, Lord God. Ikaw ang aming buhay na Diyos at kami may buhay na pag-asa. Malalagpasan ng bawat isa. Ano man ang pagsubok, pang-pamilya o sa negosyo o sa trabaho. Salamat, Lord, sa mga lahat na negosyo. Salamat ang mga nasa ospital ay lalabas na malakas, mabilis. May provision kayo. May provision kayo para sa mga na-ospital. In the name of Jesus. At sa mga naghihintay ng ilang buwan na wala pang sweldo. Lord, salamat. Matatanggap na ng aming kapatid na yun ang ilang buwan na hindi niya natatanggap. Dahil walang imposible sa'yo. Ay, mga kapatid na nasa abroad, naghihintay ng bagong project, maging naririto. Salamat, O God, sa mga malalaking project, magkakatrabaho na uli. Ang mga nagsasabi pa ng trabaho nasa abroad. Saan man, O God, in Jesus' name, maging dito. In Jesus' name, sa anumang sitwasyon, ang lahat nito'y alam mo, Panginoon Diyos, sigurado kami, kakasigurado kami, na kami lagi may kasama. Diyos, at kayo yon, the Holy Spirit, the Spirit of God, the Spirit of Christ, the Spirit of victory, the Spirit of victory, and we claim the ninth fruit, ang bunga na pinuproduce nyo habang kami nagsusurrender ng buhay sa iyo. Narito kami, sinusurrender namin ang buhay sa iyo. Maging aming buong pamilya, sige, surrender it all. Ang sitwasyon mo, surrender mo yan sa Panginoon. Lord, di namin kaya mga humihingi ng panalangin, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang pinagdaanan. Ang lahat na ito binibigay namin sa iyo. Sovereign Lord, sabi mo pa nandiyan lang. Salamat, may solusyon na. Tagumpay ang bawat isa. Walang isa mang tatalikod sa iyo. Lahat ay magtatagumpay. Lahat, O God, ay makakaranas ng amazing victory. Makakaranas ng amazing miracle, amazing favor. Sa mga bayarin, isusupply nyo. You will make a way, Lord. Ikaw ang aming Ama. Kami ay iyong pamilya. Tinubos ng iyong banal na dugo. Ang Espiritu mo, O Diyos, na sumama sa iyo, Panginoong Jesus, nasa lupa. The Spirit of victory, kasama namin. The Spirit of miracle, the miraculous God. Oh Lord, salamat. Tagumpay kami. Kaya Lord, thank you for the overflowing love, overflowing peace and grace. We receive it all. To God be the glory, now and forever. It is through you, Holy Spirit. Credit is all yours. We receive all the best from you. In Jesus' name, Amen.